Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at makikinig ng channel na ito. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, so kung natatandaan nyo, ang mga senador natin ay nabigyan ng mga committee chairmanship, right? At isa si Senator Camille Villar ang nabigyan ng isa sa mga pinakamahalagang uh, committee sa Senado. Ano yung committee niya? Committee of Environment, Natural Resources, and Climate Change. Okay, so pag-usapan natin yan, guys. And then, i-ano na lang natin also, idikit natin uh, yung si Cynthia de Villar, yung nanay niya. Kasi dati, isa siyang senador at uh, mukhang pinasa kay Camille Villar yung pagiging chairman ng Natural Resources, Environment and Natural Resources and Climate Change. So parang pinasa sa anak eh. O, di ba? Okay. So, uh, punta tayo sa Gemini and ang tanong ko sa Gemini is ito. Gemini, can you tell me about Senator Villar if she has records of environment agenda as a congresswoman? Okay. So, sabi ni Gemini, and ito yung mga resources, for example. Okay. So, sa kanyang website, okay, yan. Verifiles, ano pa? Okay. And most of them doon sa website ni Camille Villar. Okay. So sabi dito, as a congresswoman, Camille Villar has a record of environmental legislation. She co-authored, okay, an extended of the Extended Producer Responsibility Act, Republic Act 11898, which requires companies to be responsible for the entire life cycle of their plastic products to ensure or to encourage waste reduction and reduction of recycling. So that means itong act na to ay sinasabi sa mga kumpanya na dapat yung kanilang ang responsibility sa plastic products at yung pag-encourage sa kanila na gamit ng waste reduction tapos ng recycling. Okay? So, yun ang responsibility nila. Entire life cycle ng plastic products. Siyempre, yung plastic merong life cycle kung kailan lang siya gagamitin or how many times. At uh, to encourage the companies para sa waste reduction tsaka recycling. Okay. Tapos meron siyang House Bill 7956 aims to reduce food waste through donation and recycling. Food donation and recycling. Okay, okay, maganda din yan. Villar has also been involved in initiatives related to environment protection and disaster preparedness. Okay, she has authored a bill that would provide a payout to farmers who lose crops due to extreme weather conditions. Oh, okay. So meron siyang bill. Okay. Um, I just don't know kung ano na to, pasado na to, pero that's good. Um, anong tawag dito? Magandang panukala. And it has advocate stricter regulation, single-use plastic, reduce population. So natatandaan ko sa Las Piñas, yung plastic waste, I think bawal gumamit ng plastic doon. So magdadala ka talaga ng paper bag. Okay? Uh, yung nanay ko taga Las Piñas. So, one time pumunta din ako doon. And additionally, she has been part of projects like inauguration of final stages of Zapote River Drive. Okay, doon malapit sa kanila. A project that aim address flooding, traffic while also cleaning the river. Okay, so ang question natin dyan, syempre, kamusta naman yung yung Zapote River Drive, yung Las Piñas? Um, sa tingin nyo guys, sa mga I'm not sure if I have viewers from malapit sa sa Las Piñas or Zapote. Kung syempre,
kung taga doon ka at alam mo naman merong problema kung, anong tawag dito, kung merong flooding, eh, ang mangyayari siyempre, dapat singilin yung mga nasa gobyerno, 'di ba? Okay. Ah, tapos, tapos siyempre kung residente ka at concerned ka, siyempre alam mo naman kung anong mangyayari kung uulan palagi do'n sa area. So, kailangan na dapat planado, 'yun, 'di ba? Okay, meron akong nakita sa Facebook. This is, flooding sa Zapote. Okay, I'll share another tab. Ang sabi dito, so meron ding okay. So meron ding flood or, baha do'n sa mga lugar ng Zapote, Alabang. 'Yan nakalagay sa ating screen. So guys, alam niyo na kung anong mangyayari, okay? Kung anong mangyayari kung umuulan, 'pag gano'n pa rin ang kondisyon ng lugar, eh, that means merong problema sa flooding, system na nandiyan sa Las Piñas. Okay, para sa akin as a Committee of, um, Environment and, Natural Resources, Climate Change, so sana din, pagtuunan talaga niya ng pansin yung, nangyayaring, kasiraan sa mga bukid tapos ano pa, ah, tapos, siguro mas mabuti na hayaan na lang sa iba, especially si Lauren Legarda. I believe, she's been a advocate sa environment tsaka sa mga natural resources, especially sa climate change. So, hindi maganda yung minamana mo yung chairmanship sa nanay mo, especially yung inyong pamilya halos halos, mabili na yung ano, eh, yung mga lupain ng mga farmers. I think ang daming nagrereklamong mga farmers or mga tao na yung you know, like ganyan ang nangyayari sa ating bansa, 'di ba? So ang daming, subdivision and so much more. Okay, anyway, guys, if you have any concerns, please like and subscribe and please comment in the comment section. And I'll see you again, okay? All right. Bye for now. Thank you.